Ayan, isang magandang araw po sa inyong lahat. Lalo tigit po sa punong guro po ng Nadras and Goytusyo, Ma'am Shoni Tamayo, and of course to the proponent of this activity, Ma'am Juliet Pasilan, and sa inyo po lahat mga guro, maraming salamat po sa inyong muling pagtitiwala po bilang maging tagapagsalita po dito po sa inyong napakaganda po talaga ng design ng inyong course, and gusto ko po itong i-benchmark. Ayan. So, pasensya na po kayo nung nakaraan hindi po ako nakadalo sa first slack. Dahil nag-overlap po yung mga activities sa paaralan. And alam niyo naman po na kailangan po natin na makadalo. So, pagpasensya niyo na din ang background ko. Ako po ay nasa isang kwarto lang dito sa aming kapitbahay kasi sobrang ingay sa bahay namin. At ngayon pong araw, ni-review ko po muna yung ating proposal and po, yung activity design. Binigay po sa akin ng Ma'am Juliet Pasilan. And pagpasensya nyo na din ang boses ko, hindi na po ako nakarecover sa paos. But anyway, ganun pa man, di man ako nakapag-record agad, di man po ako naka-attend. Ako po ay laging excited sa mga ganitong gawain. At base po dun sa ating unang activity is i-explore natin ang Google Workspace for Education. And the second topics will be Canva. And ayun, so siguro sa susunod papadala ko po sa inyo yung mga recorded videos na yun. At napakadami natin pag-uusapan. Sabi ko nga, kahit maghapon yata kung umimik, pwede, pero hindi naman pwedeng maghapon akong iimik. So, ngayon pong araw ay nakalagay po dito sa proposal po ay, ayan, creating interactive materials using Google Docs, slide, and forms. And gagawa po tayo ng isang digital worksheet and quiz per teacher. Yun po yung magiging output natin. So, gagawa daw tayo ng mga quiz. And the second one is yung Canva natin. So, let's start na po para sa ating Google Workspace for Education. And siguro, every time na naririnig nyo ako, parang, ay, si ma'am na naman yan, Google na naman yung pag-uusapan natin. Actually, hindi naman. Marami naman tayong pwedeng pag-usapan, except doon na madaming mga application na pwede po nating gamitin talaga. And I want to congratulate two of your teacher passed the Google Certification Exam. And alam niyo po, ngayong September, mag-o-open po ulit kami ng Google Certification. Actually, lahat ng nakapasa po ng level 2 ay kasama namin sa magtotok kasi mag-a-apply po sila ng trainer. So, I just want to share with you guys, teachers, ano ba yung mga naging benefits ng Google Workspace sa akin. Bukod po sa may free access po ako sa Google, of course. Nakakatanggap din po ako ng mga t-shirts. Ayan. ng napakadaming t-shirt. Kaya parang pag nakita nyo ako, hindi na ako nagpapalit ng damit. And also, ang dami pong mga premium account na binibigay sa amin. Like yung mga binabayaran natin, sa amin hindi na namin binabayaran kasi sobrang laki po ng sakop ni Google. Halos po, nabibigyan po kami talaga ng mga opportunities na makakuha ng mga pre-access. Premium po yun hindi po basta standard lang. Premium po talaga yung binibigay. So, of course, hindi naman lahat yun nagagamit po kasi bilang guro, pumipili lang din po ako ng mga application na ginagamit ko din sa mga bata ko kasi kapag lahat naman ginamit ko, parang pati yung bata ko, nililito na rin sila, So, ako nagpa-focus lang din ako sa isa. And my task today is to give you some activities or mga related na mga activities pwede nating magamit sa classroom natin, And alam ko po yung iba nabe-burden kasi pag pinag-usapan yung ICT, ay, ang hirap niyan. Parang umpisa pa lang, ang hirap na agad. Pero alam niyo po, mga guro, sa totoo lang, kapag gumagamit ako ng technology, sobrang napapadali po talaga yung aking ginagawa. Napapadali po talaga, medyo nagkaroon lang kasi talaga tayo nung kasanayan na nasanay tayo sa mga sulat-sulat, yung
mga traditional ways. Pero yung traditional at saka yung mga modern, pag kinumbay nyo po yan, sobrang ganda pa rin po ng combination nila. At yun po yung mapuprove ko sa inyo. And the second one, ano pa po yung mga perks ko po dito sa Google is, syempre, meron po kaming mga talagang trainings po. Exclusive po yun, naka-exclusive po yun for us. So, ayun. So, I will invite you on month of September, magkakaroon po kami ng training of Google Workspace certification. And I hope na marami po ang makadalo sa inyo. So, yan. So, kung makikita niyo po, nakashare na po sa aking screen ang interface po ni Google Workspace for Education. Ayan na po yung aking DepEd email. And gusto ko lang pong ipaalam po sa inyo, na tayo po sa DepEd ay naka-premium po ang ating Google Workspace. So, kung may mga meetings kayo, gamitin niyo po yung Google Meet nyo. Kasi, hindi po yan napuputol ng every 40 minutes. Kahit po 24 hours na yan gamitin, okay na okay. So, bago po ako mag-proceed dun sa pinaka-topic, ano ba yung mga application na madaling yung ma-access ngayon, sa DepEd ninyo? Eto, teachers, ang tagal ko na po nitong ini-introduce, yung Read Along. Lalo na ngayon, mayroon tayong aral program. Buksan niyo po yan sa mga tutors natin. Ipakilala niyo po si Read Along. Bakit? Kasi, kahit na ang bata ay wala sa school, halimbawa mahaba yung time na nasa bahay sila, may mga gadget sila, magagamit po nila itong Read Along. Ang kailangan lang po nila, ipa-download nyo po yung Read Along sa cellphone ng mga bata. And teachers, hindi po nila idadahilan na wala silang internet. Kasi po, meron pong offline mode si Read Along. Pag dinownload nyo po ito sa cellphone, itry nyo po, i-download nyo po sa inyong mga cellphone ang Read Along, and I swear, teachers, magagamit nyo po offline ang Read Along. Okay, so to access that, just type Read Along, and yung mauna nyo pong makikita, ayan yung Read Along. Napakaganda nito para sa aral program. Yan, so magbubukas po yan. So, kung makikita nyo po, ito po yung aking read along. And, ito po, may mga level po ito ng reading. May mga level po yan ng reading. Makikita nyo po dyan. Level 1. Oy, ano yung level 1 na yan? Okay? Diba? So, pagkatapos po nyan, napakadami pa po nga mga babasahin dyan. At yan pong lahat ng yan ay mababasa nyo po online and offline. So, hindi may dahilan ng mga bata na sila po ay walang internet kasi yung Read Along sa cellphone ay pwede nilang gamitin offline. Ayan. So, makikita nyo po dito yung mga reading materials. Ayan. So, kapag in-access nyo po yan, lipat ko itong camera ko dito. Makikita nyo to si Dia. Ayan. Pick a story from these to read today. Diba si Dia, kapag mali ang basa ng bata, itatama niya yung pagbasa ng bata. Napakaganda po niyan kasi kahit na si bata ay walang nagbabantay, si Dia yung Pick a makakatulong. story from these to read today. So, halimbawa, halimbawa ito Friends, babasahin ko to. Let's read. Friends. Friends. My name is Sig. Hello niyo lang po microphone. My name is Sig. I have fall friends. Halimbawa, binasa ko ng mali. Kita nyo, may nag-underline po sa kanya. And kapag po mali yung basa niya, i-imit po si Dia. Medyo hindi lang siya responsive kasi I'm using the camera, I'm using the Read microphone. this out loud. Names. Pinapaulit niya. And alam ko po, teachers, na To finish 10 minutes of reading today, read for 9 more minutes. ang kagandahan po nito, Wow, look at all those stars you got. Yan, ang kagandahan po niya si Read Along, nagbasa ka na,
may makukulik na star yung mga bata pag natapos nila. May assessment din po yan, mache-check yung comprehension ng mga bata. And, makikita po dyan, magre-recommend po si Dia kung ilang minutes pa kailangan magbasa ng isang bata. At makikita din po yung accuracy rate niyan. Ano po? Yan, hindi lang po yung nandito, napakadami pa po. And may mga recommended videos po din sila. Ano yung mga recommended videos para sa mga bata po natin? Ayan. So, ito po, ibig sabihin, international standard po ito. No po, international standard po ito. Kaya po, napakadami po nito. Ano po, napakadami. Sobrang dami po nung inyong magagamit po dito. O, diba? Yan po yung una na talagang, ang tagal ko na po nito in-introduce yung read along. Kaya sana po magka-time po kayo, ipa-download nyo po ito sa mga bata ninyo, sa kanilang mga cellphone nila, and kahit isang story lang per night, ipabasa nyo sa kanila, sobrang sulit. Matututo po talaga yung mga bata. Yan. So, yan po yung ating read along. And, of course, meron din po tayong iba-iba pang mga application sa Google. Like, halimbawa, ako, pag nagtuturo po ako ng AP, gumagamit po ako ng Google Maps and Google Earth. No, hindi ko na po yan i-open kasi ang tagal po niyan mag-open eh. Yan. Gumagamit din po ako ng Google Map. And gumagamit din po ako ng Google Arts and Culture. Lalo na po sa mga grade 4 and grade 5. Grabe po ang struggle natin sa mapping ngayon. Medyo hirap niya pong unawain, di ba, yung music and arts. Kaya pag binaaral ko siya, pero alam niyo, na-discover ko, pag binasa mo yung curriculum ng MAPE, yung music, naganap ka sa Google Arts and Culture, much na much, grabe, perfect combination. Si MAPE and the Google Arts and Culture, match na patch. Na po, doon nyo po mahanap. Hanapin nyo po lang yung Google Arts and Culture. Diyan nyo po mahanap lahat nung nasa MAPE grade 4 and grade 5. Lahat po, andito na po lahat. Ano, ayan. So, read along. We have also the Google Arts and Culture, the Google Earth, and now, we will make a simple presentation. Halimbawa, may gusto kayong mga itanong sa mga bata ninyo, pero parang nahihiya silang magsumagot. May available sila na cellphone. Sana nagpapadala po kayo ng cellphone sa mga bata, ha? Kasi ako, I highly support po talaga yung mga teacher na nagpapadala ng cellphone. With care lang naman yun talaga eh. Kasi yung mga bata, kailangan natin din sila sanayin sa mga gawain na gano'n. So, may gustong bata na sumagot, pero mahihiyain talaga yung mga, sabihin na natin, mga introvert, ano? Ito po, ang kaibahan po nitong Google Slide, ang katumbas kasi niya yung PowerPoint presentation. So, dito naman po sa Google yung Google Slide. Ayan. And then, so pag nag-start po kayo ng isang blank presentation, meron po dyan na para din po kayong gumagamit ng PowerPoint. Pero ito po, pwede po kayong magtanong na yung bata ay pwedeng sumagot anonymously kung ayaw niya talagang ipakilala ang kanyang sarili. Kasi natatakot siya baka na mali yung sagot niya. Lalo na pag humihingi tayo ng mga parang mga suggestion, tapos nahihiya silang magsabi. Halimbawa, topic natin, ano para sa iyo ang pagmamahal? Yung mga bata, parang pag pinag-usapan kasi yung love, parang nahihiya sila eh. Gusto mo lahat umimi. Ano? So, pwede po natin yan pasagutan sa bata na hindi naman nila kailangan i-expose kung sino sila. So, ang gagawin lang natin, pwede po kayong gumawa ng madaming question dyan. No? And then, pag isi-share nyo na siya, ito po pipindutin nyo. Yung inverted triangle sa tabi ng slideshow, and then, presenter's view. Nakalagay kasi dyan sa presenter's view, start slideshow with the speaker's note and audience Q&A. Ilalagay nyo po yan. Pipindutin nyo po yan. Ganito yung lalabas po sa inyo. Ang naka-flash po dyan ay, ang naka-flash sa TV, ano para sa iyo ang pag-ibig? Ang nakikita mo ay iyan at saka ito.
Yan. Ma'am, sabi mo kailangan sumagot sila. Yes po, sasagot po sila. Pipindutin lang po nila yung audience. Pipindutin nyo lang po, kayo, teacher. Pipindutin nyo lang yung audience view, and then pipindutin nyo po yung start nyo. May lalabas po dyan, teacher, na link. Ito yung link ko. Ayan. Yan yung link. Pag binuksan yan, ng mga bata sa cellphone nila, ganito po yung lalabas sa kanila. Yan, ganan. Ito po ay, halimbawa, ay sasagot na, love is blind. Ngayon, ayaw ng mga bata talaga na mag-share kung sino sila. Pwede nilang i-check yun, no? As anonymously. Yan. So, kapag nag-submit ang bata, yan, lalabas po yan dito sa inyong, ayun, no? Dito sa audience view, sa audience tool. And then, pag gusto nyo nang ipakita ang sagot, pipindutin lang nyo yung present. Ayun. Love is blind. Walang nakalagay na pangalan, di ba? So, hindi po nila malalaman kung sino yung sumagot na yun. So, kumbaga, parang mawawala sa kanilang isip na, ay, baka kasi mali yung sagot ko eh, nakakahiya. Pagtawanan ako ng klase ko. Pero may mga bata malakas ang loob eh. Love is blind. Hindi nila iaano yung anonymously. Isasubmit nila yan na, so, lalabas pa rin po yan dito. Yan, ito ipe-present nyo. Ayun no, love is blind, pero nakalagay yung pangalan. O, di ba? Meron kayong mga question, dear teachers, na, ay, parang kasi pag sinabi ko yung tatawanan ako ng classmate. O, di ba? Sa pamamagitan po niyan, magkakaroon ng privacy yung mga bata. And the good thing about this, sa paggamit po ng Google Slide na yan, ano po maganda dyan? Wala kayong subscription na babayaran, libre-libre. So, kung gusto nyo pong magtanong sa kanila, aba, ay libre-libre po yan. Hindi nyo kailangan magbayad ng monthly subscription. Dyan pa lang. O kaya, halimbawa, may lock session kayo or kaya nag-i-inset po kayo. Tapos, gusto nyo makuha yung mga ideas ng mga teachers po ninyo. Diba? Yung mga teacher kasi minsan parang nahihiya silang magsabi kasi, ay, baka mali yung sagot ko eh, tapos parang iba yung iniisip ko sa iniisip nila. O, di gamitin natin to. Pwede na namang anonymously eh. Pwede kayong mag-suggest ng mga ideas. O, di ba? So, kumbaga, ganun lang po yun kadali, teachers. Ganun lang siya kadali. Ginamit lang po natin is yung Google Slide. You can make questions, and then pwede po silang sumagot diyan. Pwede pong multiple choice kasi pwede nyo namang ipapost kung A, B, C, D o sagot. Ang problema po kasi teachers, kapag gumamit kayo ng ibang application, may bayad. Di ba yun nga yung ayaw natin, yung may bayad? Eto na teacher yung sagot doon sa mga tanong nyo. Eto na teachers yung walang bayad, yung Google Slide. Uulitin ko po kung paano natin to ginawa. Nag-type lamang po ako ng question. Nung nakapag-type po ako ng question, pinindot ko po yung inverted triangle and then yung presenter's view. So, para makuha ko yung sagot nila, pipindutin ko yung audience tool and then start. May lalabas po ditong link. Ito po yung link na ibibigay nyo sa mga bata po ninyo. Okay? Pwede nyo din po itong gawin asynchronous. No? Walang pasok, gusto nyo lang malaman kung nagsasagot ba sila, magpa-flash kayo. Pa-access nyo lang tong link na to. And then, makakapagsagot na po sila. Sabihin nyo lang, wag anonymous kasi yun yung malalaman kung sino yun. Tapos, ano gagawin nyo? Parang graded. So, anonymous, sino yun? Okay? So, very simple. Pero, alam nyo, sobrang laking tulong po niyan. Lalo na sa mga matipid, ayaw mag-subscribe. Ayan. So, pwede nyo pong gamitin yan. Okay? So, ayun, meron na tayong 4 na application. Sobrang bilis lang po, And also, meron din po tayong isa pa, application, yung Google Form. Kayo po ba ay nakagamit na ng Google Form? Nakapagsagot na kayo sa Google Form? Siyempre, tayo lahat, pag nagsosurvey, minsan nga, sobrang haba pa eh. Yan. Pero ang Google Form po, sobrang ganda po.
Pero yung Google Forms, alam niyo, may iba pa siyang magandang gawin. Ganito. Ito, yung magandang gawin yung output. Gagawa kayo ng isang adventure gamit ang Google Forms. Napakadali. Halimbawa, ang topic po ninyo, nagtuturo po kayo ng science. Ano po? Nagtuturo kayo ng science, tapos gusto nyo madami kayong mga, gusto nyo parang may exit ticket, yung mga ganun. Ang gagawin nyo po ay gagawa tayo ng exit. Gagawa po tayo ng isang adventure gamit ang Google Form. Buksan nyo lang po yung inyong Google Form. Sundan nyo to ha. Buksan nyo lang po yung inyong Google Form. And then, syempre, lagyan nyo ng title. Ano ba yan? Week 4 Science. Yan. Meron na kayo Week 4 Science. And then, sa settings, gawin nyo po yung make this a quiz. Gagawa tayo ng isang adventure. Kwento talaga siya. Lesson, question, video. Yan. Gagawa tayo ng ganun. Tapos, ito. So, na-type nyo na make it a quiz. Tapos, yan, isetting nyo lang yan. Ito, on nyo yan. Lagyan nyo na ng points. Gawin nyo ng tig to 2 points. Ayan, okay na yan. Ayan, okay na yan. Wala na tayong babaguhin dyan. Let's make it simple lang. Then, question. Yan, sa responses dyan yung makikita. And then, gagawa tayo dito ng isang lesson. Okay, ayan. So, lagay muna tayo ng ito. Ay, hindi question. Mali po si teacher. Gagawa po muna tayo ng isang, ito to, ang tawag dito. Ayan. Section ang tawag yun. Section ang tawag dito. So, dito sa una, sa question, sa una, syempre, palagay nyo yung name nila. Ayan. Pag naglagay silang name, 2 points na yun. Syempre, gawin nyo po yung short answer. And then, sa second, yan. Ang ilalagay nyo dyan ay watch this video. Tapos po, maglalagay tayo ng video. Ano ba yung topic natin? Halimbawa, eto po yun, add video yun, nasa tabi na po yan. And then, hanapin niyo po dito. Gawin na natin, yung favorite ko kasi ito, life cycle of a butterfly. Hanapin nyo lang. Yan, kunyari ito. Ito, mas maganda to. Dr. Bio. Ito. Yan, then insert. So, papanoodin po ito ng mga bata. Itong video na to. And then, after po nyan, di ba yung una, ito yun. Tapos, name. Nag-add kayo ng section. Naglagay kayo ng video. Ito pong video, pwede nyo yung palakihin. Kaso po, pag ang gamit nyo ng cellphone, napuputol yan. So, kailangan liitan nyo lang yan. Yan, mga ganyan lang kalaki. Then, mag-add po ulit kayo ng section. So, 3 of 3 na. Dito, ilagay nyo answer the following question. Ayan. So, para naman hindi kayo mahirapan sa paggagawa ng question. Hindi mag-a-add kayo ng question. Yan add a question. Buksan nyo yung Gemini AI.
Sige, Google Gemini. Ito po ay isang AI. O, tapos, dyan kayo magtanong para hindi kayo mahirapan. Make a question or short quiz about life cycle of a butterfly. 5 item with 4 choices each number. Ayan na. Gumamit na ako ng AI. Gemini AI yan. Make a question short or a short quiz about life cycle of butterfly. 5 item with 4 choices each number. Sesend ko na yan. Kailangan kasi pag gumagamit kayo ng AI, very specific kayo. O yan. So, di ba, meron na kayong question. I-copy nyo lang yan. Copy, paste, then, copy nyo lang yan, paste, copy, paste, copy, paste, and so, ang tamang sagot daw po dito ay yung egg, larva, pupa, and adult. Ito yun. Egg, larva, pupa, and adult. So, ayun na, may question na kayo galing dito sa Gemini AI. Tapos, maglalagay kayo ng answer key. Diba ang answer key ito? O, check nyo yan. Done. Okay na yan. Meron na kayo isang question. And then, mag-add pa tayo ng isang question. Para makita nyo po. O, i-next na lang natin to. Ayun, meron na ulit isang question, o. O, diba? Mahirap ba yan? O, tapos, copy lang natin yung mga option. Puray natin kasi pag sumasama yung letter. Okay. Cool. Caterpillar. O, yan. Ano yung sagot daw dito? Diba, caterpillar? Ano gagawin? Add answer key. Pindutin natin yung caterpillar, then done. So, kunwari, marami na tong question. Yung 5 question na generate ko dito sa Gemini AI, ay nakopya ko na lahat. Nag-add lang ako ng nag-add ng question. Ngayon, nagsagot na si bata. Ang ugali ng mga bata, pipili na lang kasi ang gusto nila ay makatapos agad. 'Di ba? Yun ang gusto nila. Ang gagawin nyo po, nakapag-set na kayo nito, ang gagawin nyo is, pipindutin nyo itong 3 button sa baba, piliin nyo itong go to section based on answer. Go to section based on answer. Yan. Anong ibig sabihin yan? 'Di ba meron tayong tamang sagot? Kapag ang pinili ng bata ay yung letter A, 'di ba mali yun? 'Di ba mali yun? Mali ito eh. Pipindutin nyo ito. Pag pinili ng bata yung letter A, 'di ba mali? So, ang gagawin nyo, babalik siya doon sa video. So, babalik siya. Anong section yung video? Ayun o, section 2 of 3. Tandaan nyo, nasan yung video nyo? Nasa section 2 of 3. So, kailangan pag mali ang sagot ng bata, ay, ano mangyayari? Babalik sa video. Dahil itong pinili niya, babalik siya sa section 2. Etong larva, egg larva, pupa, and then, ito, mali din ito. Mali din yan. Babalik po siya. Okay. Idan muna natin yan. Ngayon, kailangan pala 4 yung section niya. Gada question pala isang section. Yan. And then, ito, dahil ito yung tamang sagot, yung egg, larva, and pupa, pupunta siya dito sa section 4, dun sa next question. Dun sa next question.
Dediretso yan dito. Yan, dediretso po siya. Ang gagawin nyo naman dito, ganun din. Go to section based on answer. Ang tamang sagot yung caterpillar, ano, 'di ba sabi ko pag mali, babalik sa video. O, hindi babalik niyo yan. Pipiliin nyo lang yung section. Dahil ito, tama ito, pupunta na siya dito sa submit form. 'Di ba? O, ulitin ko yung process. Medyo nakakalito yan eh. Una, nag-create po kayo ng form. Nilagyan nyo, meron niya section 1, maglalagay lang kayo ng name. Pagkatapos nakapaglagay na kayong name, may section 2 o 4. Mag-a-add po kayo ng section, ito po yung pang-add, ito. Mag-a-add po kayo. Dito sa section 2 o 4, pwede po kayo dyan mag-paste ng picture. Pwede pong picture ha, itong pang-add ng picture. Kung gusto niyo po ay picture na babasahin nila. Pwede din naman po ay video. Ayan. And then po, nailagay niyo na yung video. Siyempre, kailangan tingnan natin kung naunawaan nila yan. Ano? Gagawa kayo again ng isa na namang section. Ano, number 3 na yun. 3 na section. Tapos, para hindi ako mahirapan sa paggawa ng question tungkol sa video na yan, bubuksan ko si Gemini, Google Gemini AI. Si Gemini AI. At itatype ko doon ang tanong ko. Ang sinabi ko sa Gemini, make a question or a short quiz about life cycle of butterfly. 5 item with 4 choices each number. Kailangan po kasi pag nagtatanong tayo kay AI, specific. Ano po, specific talaga kasi si AI magge-generate yan ng madaming ideas. Eto, teacher, yung tips ko sa inyo pag gagamit kayo ng AI, dapat very specific kayo. Ano, very specific talaga kayo. Ano yung hinihingi ninyo? Okay? Nung nag-generate na ako ng question, ayan na, lumabas na. Ikinopy-paste ko lang. Ayan, yung question number 1. Nung nagawa ko yung question number 1, mag-a-add ulit ako ng another section. Add section ulit. Section 4. Yun yung question number 2. Okay? At kung gusto nyo pang dagdagan yung mga tanong hanggang number 5, mag-add lang po ulit kayo ng section. Tapos, mag-add kayo ng question. O, i-copya nyo po ulit ito. Kopya. I-paste dito. Yung generate nyo sa AI, i-ano nyo po ulit. Tapos, i-copy nyo po ulit. I-paste nyo lang dito. I-copy. I-paste. Copy. Paste. Then, copy. Paste. Oh, 'di ba? Yan na. Tapos, lalagyan niyo ng answer key. Pipiliin niyo yung tamang sagot. Ayan, then done. Pagkatapos po ay go to section based on answer. Pag itong pinili ng mga bata, mali yan. Babalik sila dapat dito sa video, sa section 2. Tingnan nyo mabuti, nasa ng video, nasa section 2 o. Ayan o, section 2. Ito, dahil mali din to, dapat babalik sa section 2. Ito, mali din ito, kaya dapat babalik yun sa section 2. Ito, tama, kaya dediretso sa submit form. Ayan. Huwag nyong i-dediretso sa submit form pagka hindi pa naman tapos, kagaya nito, sa number 2. Baguhin ko to, go to section 5. O, tingnan nyo. Ito na, ganitong kalalabasan yan. I-preview ko ha. Ayan, syempre, maglalagay sila. Micah Joy. Yan, papanoodin ng bata yung video. Then yan. Tapos na ako eh. Ngayon, yung bata, pinili niya ito. Magpo-proceed siya kasi hindi siya magpo-proceed kasi mali, di ba? Babalik na naman siya dito sa video. Pag napanood na naman niya yan, okay, sige.
Pipili na siya, nalaman niya na, egg larva pupa adult pala. Ine-next na niya. Magpo-proceed siya sa question number 2 kasi tumama siya sa number 1 eh. Ngayon, nung nandito siya, caterpillar yung sagot. Uy, tama. Nag-proceed na siya doon sa question number 3. Ngayon, ito na yung last question natin, di ba? Imagine kung meron kayong 5 question. Nung ito na yung question, nanghula na. Pinili niya yung letter B. Pag ininext niya yan, babalik na naman siya sa video. Hindi niya makikita yung submit form hanggat hindi niya naiitama yung lahat ng sagot. Nakuha nyo? Nagkakaroon ng mastery yung mga bata doon sa lesson. Kasi ako, ganun ako eh. Parang, ay, alam ko na to, next ko lang. Ay, natrap ako kasi ito pala yung adventure. Paulit-ulit ka talaga. Paulit-ulit hanggang hindi naiitama ng bata ang kanyang sagot. Ayun. Nung naitama ko na, di ba? Meron na. Nag-exit na ako. Nakuha niyo po. Di ba? Napakaganda po kasi nung ganon na style ng lesson. Ang sikreto lang dyan, section, question, section, question, section, question. And then, pipindutin nyo lang yan, itong tatlong button na ito, go to section based on answer. Yun lang po yung technique doon. O, di ba? Napakaganda po niyang gamitin. Maikli, pero meaningful. Okay? So, I hope, teacher, na yung simpleng na-share ko sa inyo about the Google Form and the Google slide, the read along, and other apps like Earth and Arts and Culture, makatulong po talaga ito sa inyo. And, kung meron pa po kayong katanungan, on September, meron kaming training, kaya umattend na po kayo. Ano? So, ayan teachers, hindi ko napapatagalin itong video na to. Maraming salamat and I'm looking forward sa isang napakagandang adventure na gagawin ninyo using the Google Forms. Kaya naman po, maraming salamat po and see you again next time. God bless you!